Mula sa iba't ibang larangan ang mga Pinoy na sumabak sa isang pang-throwback na adventure. Ang paglalayag sakay ng sinaunang bangka na kung tawagin ay balangay. Nakatutok si Chino Trinidad. Bakit nga ba tayo nagsisiksikan sa mga syudad gaya ng Metro Manila? Kung maaari naman tayo maglakbay sa napakalawak nating mga karagatan na puno ng yaman. Isa ito sa mga nais ipaalala ng Voyage of the Balangay ni dating Environment Undersecretary Art Valdez. Ang Balangay ay ang pinakamatanda at isa sa pinakalumang sasakyang pandagat sa Timog Silangang Asya. I-refresh ko lang si Rizal, sabi ni Rizal. Only when the future generations of Filipinos can rediscover their maritime roots can they be totally free and prosper as a nation. Isang hindi pangkaraniwang endurance athlete na maituturing ang tanging babae sa crew ng Voyage of the Balangay. Minsan na niyang naakyat ang pinakamataas na bahagi ng mundo, ang Mount Everest. Ngunit may kakaibang hamon at sense of pride daw ang kasalukuyang paglalakbay niya. Ito naman is adventure na may kasamang history. Sa pagsakay namin ng bangka na ito, kasama dito ang pagbigay namin ng awareness or pagbalik natin, pag-reconnect natin sa ating culture before. Ang kapitan ng Balangay ay isang special operations ng Coast Guard na sa karagatan na namumuhay. Maganda raw sana ang ating karagatan. Kaso, napapabayaan ng marami sa atin at tila ba binabaliwala lang natin. Nagkakaroon kami ng scuba surero. Biruin niya, nagdadive ka para linisin yung ilalim ng karagatan. Pwede naman natin sa ibabaw pa lang, makontrol ka agad natin na huwag magtapon ng basura, tapon dito, tapon doon. Ang isa sa mga pakay ng Voyage of the Balangay ay makapaglayag sa 1,000 kilometro ng South China Sea at maipakita na hindi mawawala ang koneksyon nating mga Pilipino sa ating mga karagatan. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras.